Isang common na tanong na madalas nating maririnig sa ating mga kaibigan o mga kamag-anak kapag may trabaho na tayo ay ang tanong na magkano ang iyong monthly income o magkano ang iyong salary increase ngayong taon. Hindi natin maririnig ang tanong na magkano ang iyong net worth. Karamihan kasi sa atin ay walang ideya kung ano ang net worth dahil sa tingin natin wala nang mas mahalaga pa sa income. Pero kung titingnan mo ang pinagkaiba ng mga mayayaman at mahihirap, makikita natin na ang mga mayayaman ay focus sa pagpapalaki ng kanilang net worth, samantalang ang mga mahihirap ay nakafocus sa kanilang income. Sinabi ng motivational speaker at author na si T. Harv Eker, the true measure of wealth is net worth, not working income. So ano ba ang net worth at bakit kailangan natin itong pagtuunan ng pansin? Ang net worth ay ang kabuuang pagmamay-ari ng isang tao. Ito ay ang resulta sa total value ng kanyang asset minus liabilities. So kung paano mo malalaman ang iyong kasalukuyang net worth, kailangan mo lang ilista lahat ng iyong mga asset o mga bagay na mayroong halaga at bawasan mo ito sa iyong liabilities o mga bagay na iyong pinagagastusan. Halimbawa, sa iyong asset column, meron kang personal savings na 100,000 pesos, investment sa stock market na worth 50,000 pesos, sasakyan na worth 400,000 pesos, at bahay na worth 1.5 million pesos. So ang total value ng iyong assets ay 2,050,000 pesos. Sa iyong liability column naman, meron kang credit card loan na 100,000 pesos, car loan na 200,000 pesos, housing loan na 500,000 pesos, at utang sa bagong cellphone na worth 50,000 pesos. So ang total value naman ng iyong liabilities ay 850,000 pesos. So kung ibabawas mo ang iyong total liabilities sa iyong total asset, meron kang net worth na 1.2 million pesos. Kung bakit kailangan mong pagtuunan ng pansin ang iyong net worth, ito ay dahil para madali mong malaman ang iyong sitwasyon sa kapirahan, kung kailangan mo bang bawasan ang paggastos o magdagdag ng mapagkikitaan. Ngayon ay meron ka ng ideya kung ano ang net worth at kung paano ito i-calculate. Kailangan mo namang malaman kung bakit mas mahalaga ito kumpara sa iyong income at kung paano ito palakihin. Part 1. Bakit kailangan mong mag-focus sa iyong net worth sa halip na income? Hindi ka ba nagtataka kung bakit may mga taong nanalo ng malaking halaga sa loto pero bumalik sa pagiging mahirap paglipas ng ilang taon? O isang atleta na milyon-milyon ng kontrata pero naghirap pagkatapos ng kanyang karir? O isang empleyado na sobrang laki ng income pero wala pa ring pera sa kanyang bank account? Sa mga halimbawang ito, dito natin maiintindihan na ang tunay na basihan sa yaman ng isang tao ay hindi nanggagaling sa kanyang income. Marami sa atin ay maagang na kondisyon sa ideya na kailangan mong mag-aral ng mabuti para makahanap ng magandang trabaho na mayroong malaking sahod. Pero sahod mo ba ang nagbibigay sa iyo ng yaman? Oo, mahalaga na kumikita ka ng malaking halaga, especially kung nagsisimula ka pa lang na kumita ng pera dahil malaking tulong ang naibibigay niyan sa pagkamit ng iyong goals. Pero in the long run, ang iyong income galing sa pagtatrabaho ay hindi mananatiling malaki dahil hindi habang buhay mananatili kang bata o malakas at darating din ang araw na hindi mo na kayang magtrabaho o hindi ka na qualified na magtrabaho. At habang tumatanda ka, unti-unti ring nagiging mahal ang presyo ng mga bilihin. Kaya kung wala kang trabaho, wala ka na ring income at dahil patuloy ang iyong paggastos, hindi mo na masusuportahan ang iyong sarili upang bilhin ang iyong mga pangangailangan. Kaya habang maaga pa, kailangan mo nang baguhin ang iyong mindset at ibahin ang iyong priority. Sa halip na mag-focus ka sa income, mag-focus ka sa asset o magpatuloy sa pagpapalaki ng iyong net worth. Ang mga mahihirap ay focus lang sa income galing sa kanilang trabaho, kaya majority sa kanila ay walang mapagkukunan ng pera sa panahong wala na silang trabaho. Ang mga mayayaman naman ay focus sa pagpapalaki ng kanilang asset. Ito ay mga investment, negosyo, stocks at iba pang bagay na nagbibigay sa kanila ng passive income. Sinabi ni Robert Kiyosaki na it's not about how much money you make, but how much money you keep. O sa ibang salita, ang iyong yaman ay hindi nakabase sa kung magkano ang iyong kinikita. Sa halip, ito ay nakabase sa iyong total net worth. Walang sense kung kumikita ka ng 200,000 pesos buwan-buwan kung gumagastos ka naman ng 200,000 pesos. Mas lamang sa iyo ang taong kumikita lang ng 20,000 pesos pero nakakapag-ipon ng 3,000 pesos sa income na yun.
Kaya kung gusto mong makamit ang financial freedom at makapagretiro ng maaga, huwag mong gawing komplikado ang paghawak ng pera. Simulan mo nang mag-acquire ng maraming assets ngayon o mga bagay na kayang magbigay sa iyo ng passive income. At huwag kalimutan na mag-focus sa pagpapalaki ng iyong net worth. Part 2. 6 na paraan kung paano palakihin ang iyong net worth. Ang pagpapalaki sa value ng ating net worth ay nahahati sa dalawang parte. Una ay ang paggawa ng improvement sa iyong sarili at pangalawa ay ang iyong skills sa paghawak ng pera. Kung bakit kailangan mong i-consider ang paggawa ng pagbabago sa iyong sarili kung gusto mong mapalaki ang iyong net worth, ito ay dahil lahat ng iyong resulta ay nagmumula sa iyo. Kaya mahalagang unahin mo ang paggawa ng improvement sa iyong sarili kung goal mong magbago ang iyong sitwasyon sa kapirahan. Unang bagay na gagawin mo kung gusto mong mapalaki ang iyong net worth ay mag-invest ka sa iyong sarili. Tandaan mo na kung hindi mo pa nakakamit ang iyong mga pangarap o hindi ka pa namumuhay sa quality ng buhay na gusto mo, yan ay dahil meron ka pang mga bagay na dapat matutunan. Lahat ng mga successful na tao ay palaging gutom sa kaalaman. Naghahanap sila ng challenges na magbibigay improvement sa kanila at willing din nilang baguhin ang kanilang mga paniniwala kung kinakailangan para makuha ang resulta na ninanais. Kaya tularan mo rin ang common na ugali ng mga mayayaman. Huwag mong isipin na alam mo na lahat ng bagay dahil hindi yan totoo. Maging humble ka na matuto sa mga taong mas successful kaysa sa iyo. Ugaliin mong magbasa ng libro tungkol sa business, makinig o manood ng mga podcast, pag-aralan mo rin ang buhay ng mga successful na tao, basahin mo ang kanilang biographies, isearch mo rin sila sa YouTube, at mag-attend ka rin ng mga seminars na nagtuturo ng mga bagay na gusto mong matutunan. Pangalawang bagay na dapat mong gawin sa iyong sarili kung gusto mong ma-increase ang iyong net worth ay mag-develop ka ng skills na merong malaking value. Ang pag-develop ng skills ay isang paraan sa pag-i-invest sa iyong sarili. Dito ka dapat nakafocus kung nagsisimula ka pa lang. Kalimutan mo muna ang pera at unahin mo ang pag-master ng isang bagay. Tandaan mo na ang income ay reflection lamang sa value ng skills na meron tayo. Kung konti lang ang iyong skills, maliit na value lang din ang naibibigay mo sa mga tao. At ang kapalit, maliit lang din ang income na iyong natatanggap. Ito ang dahilan kung bakit mas malaki ang income ng isang doktor kumpara sa isang cashier dahil ang skill ng isang doktor ay mas malaki ang value na naibibigay sa mga tao. Kaya mahalagang magkaroon ka rin ng skills na merong malaking value, skills na marami ang matutulungan at makikinabang. Pangatlong bagay na dapat mong gawin para mapalaki ang value ng iyong net worth ay palibutan mo ang iyong sarili ng mga taong ini-encourage ka na magtagumpay. Narinig mo na ba ang popular phrase na your network is your net worth? Merong nakatagong yaman ang pagkikipagsama sa tamang tao dahil hindi kanya ililigaw sa maling landas. Ini-encourage kanya na magpatuloy sa pagtupad ng iyong mga pangarap at siya rin ang nagpapaalala sa iyo sa goal na gusto mong makamit. Once nagawa mo na ang tatlong bagay at unti-unti na rin nag-improve ang quality ng iyong buhay, kailangan mo namang malaman at gawin ang praktikal na pamamaraan kung paano i-increase ang value ng iyong net worth. Una, bumuo ka ng emergency fund. Ang advice na ito ay hindi na bago at isa ito sa common advice na binibigay namin dahil sa malaking halaga at maitutulong nito sa iyo in the long run. Simple lang ang ideya ng emergency fund. Ito ay perang dapat mong maipon na ang halaga ay katumbas sa iyong 6 months to 1 year na gastusin. Halimbawa, kung ang iyong total expenses buwan-buwan ay 20,000 pesos, kailangan mong mag-ipon ng 120,000 pesos para matumbasan ang iyong 6 months expenses at 240,000 pesos naman para sa iyong 1 year expenses. Ang perang ito ay nakareserba sa mga sandaling huminto ang pagpasok ng iyong income. Ito rin ang tunay na dahilan kung bakit tinatawag itong emergency fund dahil hindi ito ipon na magagamit mo sa pagbili ng bagong cellphone o para makapag-travel. Sa halip, ito ay pera na nakalaan lamang sa mga unexpected o emergency na sandali. Ang pera sa iyong emergency fund ay isa rin sa bumubuo ng iyong net worth at mahalaga na meron ka nito dahil ito ang magsisilbing proteksyon sa iyong mga asset. Pangalawang paraan kung paano palakihin ang iyong net worth ay bayaran mo lahat ng iyong utang. Ang utang ay isang liability na nakakaapekto sa iyong net worth, kaya mahalagang bawasan o alisin mo ito sa iyong liability dahil kapag kunti lang ang iyong liability at malaki ang value ng iyong asset, malaki rin ang value ng iyong net worth. Merong dalawang paraan kung paano mabayaran ang iyong mga utang. Ang unang paraan ay bayaran mo ang utang na merong malaking interest at isunod mo ang merong maliit na interest.
Makikita natin na sa sitwasyong ito na kailangan mong unang bayaran ang utang C na merong malaking interest at isunod mo ang utang A na may 7% interest at ang panghuli ay ang utang B na may 5% interest. Pangalawang paraan kung paano bayaran ang iyong utang ay ang tinatawag na debt snowball method. Ang strategy naman dito ay una mong bayaran ang utang na merong maliit na halaga patungo sa utang na malaki ang halaga. Sa nagawa nating halimbawa at kung paano magagamit ang ganitong method, una mong bayaran ang utang A na may maliit na halaga, tapos isunod mo ang utang C at ang panghuli ay ang utang B. Ang pagsisimula sa maliit na utang ay ang magbibigay sa iyo ng sapat na motivation para mabayaran ang utang na merong malaking halaga. Pero dahil hindi tayo magkapareho ng priority at sitwasyon sa buhay, nakadepende pa rin sa iyo kung anong method ang komportable sundin. Basta ang mahalaga, unti-unti mong nababawasan ang iyong liability para in the long run, nakafocus ka lang sa pagpapanaki ng iyong asset. Pangatlong paraan kung paano palakihin ang iyong net worth ay mag-invest ka ng pera. Aside sa emergency fund na perang nakareserba sa mga unexpected na pangyayari, dapat ay meron ka ring pera na nagtatrabaho at kumikita pa ng ekstrang pera para sa iyo o pera na nakalaan para sa mga investment. Kapag inilagay mo ang iyong pera sa tamang investment, paniguradong lalaki ang value ng iyong net worth. Marami sa inyo ay madalas na nagtatanong kung saan dapat mag-invest. Ang sagot namin sa tanong na ito ay mag-invest ka sa investment na meron kang alam. Kahit na hype pa sa social media ang isang uri ng investment, hindi ibig sabihin na kailangan mo ring mag-invest. Kung ang mga kaibigan mo ay kumikita ng pera sa Axie Infinity, hindi ibig sabihin na kailangan mo ring maglaro at maglagay ng pera kahit wala ka namang alam. Pagdating sa investment, isa lang dapat ang ating goal at yon ay kikita ng pera, ang ating kapital. At maraming investment vehicle ang available ngayon, mapa-offline o online man yan, at available yan para sa lahat. Nakadepende pa rin sa iyo kung saan ka komportable mag-invest. Basta inire-recommenda namin na mag-invest ka lang sa investment na meron kang alam. In conclusion, hindi nasusukat ang yaman ng isang tao sa laki ng pera na kanyang kinikita dahil maraming mga taong nakakahawak at nakakatanggap ng malaking halaga pero bumalik sa pagiging mahirap paglipas ng ilang taon. Kung paano mo malalaman ang tunay na yaman ng isang tao ay kapag tiningnan mo ang kanyang net worth. Ang net worth ay ang resulta sa total value ng asset minus liability ng isang tao. Kung mababa ang value ng iyong liability kumpara sa iyong asset, meron kang positive net worth. Kung paano mapalaki ang iyong net worth, kailangan mo munang gumawa ng pagbabago sa iyong sarili at i-master ang paghawak ng iyong pera. Mag-invest ka sa iyong sarili, mag-develop ng skills na merong malaking value, palibutan ang iyong sarili ng mga taong ini-encourage ka na magtagumpay, bumuo ka ng emergency fund, bayaran mo lahat ng iyong utang at mag-invest ka ng pera. Sa topic na ating tinalakay, ano ang iyong mga natutunan at balak mo na ring i-apply simula ngayon?